Kamusta mga Kapinoms TV? Kapag sinabing Mindanao, hindi lang malalawak na bundok at lunti ang kagubatan ang makikita rito dahil tahanan din ito ng ilan sa mga pinakamagagandang tourist spot sa Pilipinas. Mula sa napakalaking waterfalls at malinaw na ilog hanggang sa pink sand beaches, world-class surfing destinations at mga isla na parang postcard, maraming lugar sa Mindanao ang talagang sulit puntahan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamagandang tourist spot sa Mindanao. Pero habang papalapit tayo sa number 1, malalaman natin kung alin sa mga destinasyong ito ang tunay na namumukod tangi sa ganda, adventure, kultura, at kakaibang experience na iniaalok nito. Handa ka na ba? Simulan na natin! Number 10, Maria Cristina Falls. Sa Iligan City, Lanao del Norte, matatagpuan ang Maria Cristina Falls, isang 98-meter o humigit kumulang 321-foot na talon na tinatawag na Twin Falls dahil nahati sa dalawang bagsak ng isang malaking bato. Dinarayo ito dahil sa napakalakas at kahanga-hangang agos ng tubig habang napapalibutan ito ng nuntian tanawin na naging bahagi ng pagkakakilanlan ng Iligan bilang City of Majestic Waterfalls. Higit pa sa ganda nito, mahalaga rin ang talon sa Mindanao dahil ginagamit ang tubig nito sa Agus 6 Hydroelectric Power Plant para sa paglikha ng kuryente. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaguluhan ang Maria Cristina Falls ay ang kakaibang pagsasama ng natural na ganda at kahalagahan nito sa enerhiya ng rehiyon. Kapag malakas ang agos, mas kapansin-pansin ang dalawang bagsak ng tubig na nagmumukhang magkambal na talon. Dahil dito, naging isa ito sa mga pinakakilalang natural attractions hindi lamang sa Iligan kundi sa buong Mindanao. Para sa mga turistang mahilig sa nature trip at photography, nagbibigay ang Maria Cristina Falls ng tanawing mahirap kalimutan. Ngunit dahil bahagi ng operasyon ng hydroelectric facility ang lugar, maaari magkaroon ng mga limitasyon sa access depende sa kasalukuyang kondisyon at safety regulations. Sa kabila nito, nananatili itong isa sa mga iconic na simbolo ng natural na yaman ng Mindanao. Number 9, Great Santa Cruz Island. Sa Zamboanga City matatagpuan ang Great Santa Cruz Island na kilala sa kakaibang pinkish sand nito na nabubuo mula sa paghahalo ng puting buhangin at maliliit na piraso ng pulang organ pipe corals. Dahil bihira ang ganitong natural na kulay ng buhangin, naging isa ito sa pinakasikat na beach attraction sa Zamboanga at madalas na tampok sa mga travel features. Bukod sa pink sand, makikita rin dito ang malinaw na tubig, lagoon at marine ecosystems na nagbibigay ng kakaibang experience sa mga bisita. Hindi basta-basta makakapunta rito dahil pinoprotektahan ng isla at may mga patakaran sa bilang ng turistang maaaring pumasok. Karaniwang kailangan ng boat ride mula sa Zamboanga City kaya bahagi rin ng adventure ang mismong paglalakbay patungo sa isla. Dahil sa kakaibang kulay ng buhangin at magandang tanawin, mabilis itong naging paboritong destinasyon ng mga photographer at beach lovers. Ngunit higit pa sa pagiging magandang background para sa litrato, mahalaga ang Great Santa Cruz Island bilang protected ecotourism destination. Mahigpit na ipinapatupad ang mga patakaran upang mapangalagaan ang coral reefs, buhangin, at iba pang likas na yaman nito. Kaya kung mapapansin mo limitado ang access dito, bahagi iyon ng pagsisikap na mapanatili ang kakaibang ganda ng isla. Number 8, Lake Cebu. Sa South Cotabato matatagpuan ang Lake Cebu, isang tahimik na highland destination na kilala hindi lamang sa lawa at malamig na klima, kundi pati sa kultura ng katutubong Tiboli. Dinarayo ito para sa magagandang tanawin, lokal na pagkain tulad ng tilapia at mga tradisyon tulad ng paghahabi ng tinalak na mahalagang bahagi ng kultura ng Tiboli. Isa rin sa pinakamalaking attractions dito ang Seven Falls, kung saan matatagpuan ang sikat na zipline na nagbibigay ng aerial view ng mga talon at kagubatan. Bukod sa pamamasyal, maaaring maranasan dito ng mga turista ang kultura ng komunidad sa pamamagitan ng traditional weaving, handicrafts, pagkain, at iba pang lokal na gawain. Ang kombinasyon ng lawa, bundok,
waterfalls at indigenous culture ang dahilan kung bakit kakaiba ang Lake Cebu kumpara sa karaniwang tourist destinations. Kaya naman isa ito sa mga pangunahing ecocultural tourism destinations ng Soc Sargent. Hindi lamang natural beauty ang ipinagmamalaki ng Lake Cebu dahil isa rin itong lugar kung saan buhay na buhay ang kultura ng mga katutubong komunidad. Para sa mga turistang naghahanap ng nature trip na may kasamang adventure at cultural experience, maraming maaaring gawin at makita rito. Sa isang destinasyon, makikita ang lawa, waterfalls, pagkain, tradisyon, at tanawin ng kabundukan. Number 7. Tinuyan Falls. Sa Bislig City, Surigao del Sur, matatagpuan ang Tinuyan Falls, isang napakalawak na waterfall na may humigit kumulang 95 meters na lapad at 55 meters na taas. Dahil sa curtain-like formation nito, tinawag itong Niagara Falls of the Philippines at naging isa sa pinakasikat na natural attractions sa Caraga region. Dinarayo ito dahil sa malawak na bagsak ng tubig, lunti ang paligid, at pagkakataong makalapit sa talon sakay ng bamboo raft. Isa sa pinaka-inaabangang experience dito ang pagsakay sa balsa papunta sa ilalim ng waterfall. Sa ganitong paraan, hindi lamang tanawin mula sa malayo ang mararanasan dahil maaaring maramdaman mismo ang malamig na tubig at mist mula sa bagsak ng talon. Kapag tama ang sikat ng araw, maaari rin makita ang rainbow na nabubuo mula sa water mist. Bukod sa natural na ganda, mayroon din mga lokal na kwento at alamat na konektado sa pangalan at kasaysayan ng Tinuyan Falls. Napapalibutan ito ng makakapal na halaman at kagubatan, kaya nagbibigay ito ng natural at refreshing na atmosphere sa mga bumibisita. Dahil dito, naging paboritong destinasyon ito ng mga nature lovers, photographers, pamilya, at adventure seekers. Number 6. Dahilayan Adventure Park and Impasugong. Sa Bukidnon naman matatagpuan ang dalawang destinasyong nagpapakita ng magkaibang mukha ng Highland Tourism, ang Dahilayan Adventure Park sa Manolo Fortich at Impasugong Communal Ranch sa Impasugong. Sikat ang Dahilayan dahil sa mga adrenaline pumping attractions tulad ng dual zipline, drop zone at iba pang outdoor activities, habang ang Communal Ranch naman ay kilala sa malawak na damuhan, rolling hills, kabundukan at horseback riding. Dahil sa malamig na klima at mountain landscapes, naging popular ang Bukidnon para sa mga turistang naghahanap ng adventure at nature getaway. Sa Dahilayan, maaaring maranasan ang isa sa mga kilalang zipline attractions sa bansa habang tanaw ang mga kagubatan at kabundukan ng Bukidnon. Sa Impasugong naman, mas mabagal at tahimik ang experience dahil pangunahing attraction dito ang malawak na landscape na nagbibigay ng countryside atmosphere. Dahil dito, naging paborito rin ang lugar para sa photography, camping, hiking at simpleng pag-enjoy sa tanawin. Magkaiba man ang kanilang offerings, parehong ipinapakita ng dalawang destinasyon kung bakit tinatawag ang Bukidnon na isa sa mga adventure at nature destinations ng Mindanao. Kung adrenaline ang hanap mo, Dahilayan ang mas bagay. Habang ang Impasugong ay para sa mga gustong mag-relax at humanga sa malawak na tanawin. Kaya naman karaniwang magkasama ang dalawang lugar sa mga itinerary ng mga turistang bumibisita sa highlands ng Bukidnon. Number 5. Mount Apo. Sa hangganan ng Davao del Sur at Cotabato Province, matatagpuan ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na may taas na 2,954 meters o 9,692 feet above sea level. Dahil sa taas, challenging trails, malamig na klima at kakaibang biodiversity, isa ito sa pinapangarap na akyatin ng mga mountaineer at adventure seekers. Tahanan din ito ng iba't ibang endemic species kabilang ang Philippine Eagle, pati na rin ang Lake Venado at mga sulfuric vents. Hindi lamang taas ng bundok ang dahilan kung bakit sikat ang Mount Apo, dahil habang umaakyat ay makikita ang iba't ibang landscape mula sa kagubatan hanggang sa volcanic terrain. Isa rin ito sa mahalagang watershed at protected area na may malaking papel sa biodiversity conservation ng Mindanao. Para sa mga umaakyat,
ang pag-abot sa summit ay hindi lamang tungkol sa tanawin, kundi isang malaking achievement na nangangailangan ng paghahanda at tibay. Dahil sa ecological importance nito, may mga regulasyon at requirements para sa mga gustong umakyat, kabilang ang mga itinalagang trail at local permits. Ang kombinasyon ng adventure, biodiversity, at napakalawak na tanawin ang dahilan kung bakit nananatiling top destination ang Mount Apo. Kung pag-uusapan ang mga lugar sa Mindanao na nagbibigay ng tunay na mountain adventure, mahirap pantayan ang pinakamataas na bundok ng bansa. Number 4, Camiguin Island. Sa hilagang bahagi ng Mindanao matatagpuan ang Camiguin, isang maliit na isla na tinatawag na Island Born of Fire dahil sa makulay nitong volcanic history at pagkakaroon ng ilang bulkan. Isa sa pinakasikat na attractions dito ang Sunken Cemetery, isang lumubog na bahagi ng dating sementeryo na naapektuhan ng volcanic activity noong 19th century, habang dinarayo din ang White Island Sandbar at Katibawasan Falls. Dahil dito, kakaibang kombinasyon ng beaches, waterfalls, hot springs, at volcanic landscapes ang makikita sa isang isla. Isa sa mga dahilan kung bakit pinagkakaguluhan ang Camiguin ay dahil maraming attractions ang maaaring puntahan sa loob lamang ng isang island trip. Maaaring mag-relax sa White Island, lumangoy sa malamig na tubig ng Katibawasan Falls, o bumisita sa mga historical at religious sites na konektado sa kasaysayan ng isla. Bukod dito, kilala rin ang Camiguin sa Lanzones Festival, isang taunang selebrasyon na nagpapakita ng kultura at produktong ipinagmamalaki ng mga taga-isla. Ang volcanic landscapes ng Camiguin ang nagbibigay rito ng karakter na mahirap hanapin sa ibang tourist destinations sa Pilipinas. Sa isang biyahe, maaaring pagsamahin ang nature, adventure, history, food, at island activities nang hindi na kinakailangan lumayo sa mismong isla. Kaya naman kahit maliit ang Camiguin, malaki ang pangalan nito sa turismo ng Mindanao. Number 3, Hinatuan Enchanted River. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, matatagpuan ang Hinatuan Enchanted River, isang malalim at napakalinaw na freshwater river na kilala sa kakaibang deep blue color ng tubig nito. Dahil sa kulay at linaw ng ilog, maraming bisita ang namamangha at tinatawag itong enchanted, habang patuloy din pinag-aaralan ang mga underground sources at cave systems na konektado sa daluyan nito. Lalo itong naging popular dahil sa natural beauty nito, malinaw na tubig, at kakaibang atmosphere na para bang hindi ordinaryong ilog ang makikita rito. Isa sa mga natatanging tradisyon dito ang fish feeding, kung saan pinapakain ng mga isda sa ilog sa isang itinakdang oras. Mayroon ding seremonyang may kasamang pagtugtog ng Hinatuan hymn na naging bahagi ng lokal na tourism experience at nagbibigay ng cultural touch sa pagbisita. Dahil sa ecological sensitivity ng lugar, may mga swimming restrictions at iba pang patakaran upang maprotektahan ang kalidad ng tubig at marine life nito. Hindi lamang kulay ng tubig ang dahilan kung bakit naging isa ito sa pinakasikat na destination sa Surigao del Sur. Ang malinaw na ilog na napapalibutan ng makakapal na halaman at bato ay nagbibigay ng kakaibang natural scenery na mabilis makilala sa mga litrato at travel videos. Kaya naman para sa mga naghahanap ng kakaibang freshwater destination sa Mindanao, isa ang Hinatuan Enchanted River sa mga lugar na hindi mo dapat palampasin. Number 2, Island Garden City of Samal. Sa Davao del Norte, malapit sa Davao City, matatagpuan ang Island Garden City of Samal o Igacos, isa sa mga pangunahing beach destinations ng Davao Region. Kilala ito sa mahahabang coastline, white sand beaches, diving sites, at maraming resorts, kabilang ang sikat na Pearl Farm Beach Resort. Dahil mabilis itong ma-access mula sa Davao City, naging paboritong beach getaway ito ng mga lokal at turistang naghahanap ng island escape. Bukod sa mga beach resort, isa sa pinakakilalang attractions ng Samal ang Montfort Bat Sanctuary, tahanan ng napakalaking kolonya ng Zupre Rosette fruit bats. Kinikilala ito ng Guinness World Records bilang largest single colony of Zupre Rosette fruit bats.
dahilan para maging mahalagang wildlife attraction ang lugar. Maaari ring mag-enjoy ang mga bisita sa snorkeling, diving, island hopping, kayaking at iba pang water activities sa paligid ng isla. Ang kombinasyon ng beach, marine life, wildlife, at accessibility ang dahilan kung bakit napakalakas ng tourist appeal ng Samal. Hindi kailangan bumiyahe ng malayo mula sa Davao City para makaranas ng island vacation. Kaya madalas itong isama sa mga itinerary ng mga bumibisita sa Davao region. Para sa isang mabilis ngunit memorable na beach getaway, isa ang Samal sa pinakakilalang destination ng Mindanao. Number 1, Siargao Island. At para sa top 1, walang ibang lugar kundi ang Siargao Island sa Surigao del Norte, ang opisyal na kinikilalang surfing capital of the Philippines. Sa buong mundo, partikular na kilala ang Siargao dahil sa Cloud9, isang world-famous surf break na umaakit sa professional surfers at tourists mula sa iba't ibang bansa. Ngunit hindi lang surfing ang dahilan kung bakit sikat ang isla. Ito ay dahil tampok din dito ang Sugba Lagoon, Magpupungko Rock Pools at ang island hopping destinations na Naked, Daku at Guyam Islands. Isa sa pinakamalaking attraction ng Siargao ay ang kakaibang combination ng adventure at laid-back island lifestyle. Maaaring mag-surf sa umaga, mag-island hopping sa tanghali, lumangoy sa lagoon o rock pools at mag-enjoy sa mga cafes at restaurants pagsapit ng gabi. Dahil dito, hindi lamang surfers ang pumupunta sa Siargao, kundi pati backpackers, families, content creators, photographers, at international travelers. Sa paglipas ng mga taon, paulit-ulit din napapabilang ang Siargao sa mga international travel rankings at features bilang isa sa pinakamagagandang island sa mundo. Ngunit higit pa sa mga award at magazine rankings, ang tunay na lakas ng Siargao ay ang kakaibang experience na pinagsasama ang world-class surfing, natural attractions, lokal na kultura, at relax na island atmosphere. Kaya kung pag-uusapan na ang isang destinasyon sa Mindanao na kaya makipagsabayan sa mga sikat na island destination sa buong mundo, Siargao ang karapat-dapat sa ating top 1. Mga Kapinoms TV, at iyan nga ang ating 10 pinakamagandang tourist spots sa Mindanao, mula Maria Cristina Falls hanggang sa world-famous na Siargao Island. Ipinapakita ng mga lugar na ito na napakaraming likas na yaman, kultura, at adventure na maaaring tuklasin sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Pero para sa iyo, alin ang pinakamaganda sa 10 ito? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, alin ang una mong gustong puntahan? At may iba ka pa bang tourist spots na alam sa Mindanao na hindi natin na isama sa listahan? I-comment nyo sa baba ang inyong sagot para mapag-usapan natin yan. Huwag nyo rin kalimutan i-comment kung tagasan kayo para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.